guys! Welcome to my another mini vlog. Ang babaeng alipin sa Japan na hindi pa rin yumayaman. Alas 7 pa nga lang din, bumangon na kami dalawa ni anak. At habang pinapakain ko nga siya ng tinapay at gatas, nilagyan ko na rin ng gamot yung mukha niya. Inoni ko na nga rin yung buhok ni anak dahil medyo mahaba at susundot na rin yung mata niya. Tapos ko nga iponis si anak, kumain na rin ako ng umagahan para bago ako magtrabaho, meron naman laman yung tiyan ko. Atid ko nga kay anak, dumiretso na rin ako sa may trabaho ko. Medyo kinakabahan nga ako dyan dahil ginawa naman yung baterya ko 40% na lang. Tapos hanggang alas 6 pa yung trabaho ko. Buti na lang talaga yung unang pasyente ko at yung pangalawa magkalapit lang. At yung pangalawa kong pasyente Pilipino, doon lang din ako makikicharge. Kailangan ko nga rin kasi mag-charge dahil hanggang alas 6 pa nga yung trabaho ko at medyo malalayo nga yung mga susunod kong mga pasyente. Tapos ko nga sa may Pilipino kong pasyente, dumiretso na rin ako dito sa may tapat ng Family Mart dahil magkikita kami ng manager ko. 電話かけてもそれは誰です何ですかって言われる決まってますよ。ただ電話して誰ですか言ってました間違えた見えなかったわ誰の電話番号利用者の電話番号全部こっちに入ってる。あそうNga guys, yung manager namin at kahit nga manager siya kahit kailan hindi pa niya ako nasusungitan kahit isang beses. Hindi nga lang guys yung manager namin ang mabait, pati nga yung boss ko at yung mga iba ko pang mga katrabaho. Pag nga hindi ko alam, sabi nga nila sa akin, itatawag lang din daw ako sa kanila. Tuwing pupunta nga ako sa may kasya namin para magpass ng report and pag nando silang lahat, lagi nila ako tinatanong kung okay lang daw ba ako sa trabaho at hindi ako nahihirapan. Kahit nga hindi gaano kalakihan yung sahod ko dito sa may trabaho ko, hindi talaga ako mag-resign dahil napakabait nga ng mga katrabaho ko at wala ako nagiging problema. Fast forward na nga guys, nakatapos na ako sa may pang-apat ko na pasyente at ngayon naman dito naman ako sa may pang-5 kong pasyente. Dahil umuulan nga, hindi na niya ako inutusan mag-grocery kaya naglinis na lang din ako ng bahay niya. At dahil umuulan nga, hindi na nga ako nakapag-video kayo na sa may pang-6 kong pasyente. At dito na nga rin ako ngayon sa may pang-7 kong pasyente at meron pa nga akong 5 minutes kaya uminom muna ako ng tubig. Sa mga oras nga na yun, nakakaramdam na ako ng gutom kaya wala naman akong pagkain kaya nag-candy na lang ako. Pagkatapos ko nga sa may pang-8 kong pasyente, dumiretso lang din ako ng office para ipasa yung report ko. Hindi ko na nga rin nailagay sa kanya-kanyang pangalan, inutusan ko na lang din yung manager namin. Sabi nga ng manager ko kahit daw sa isang linggo ko na lang daw ipasa, kaya lang sabi ko naman sa kanya, dito na ako sa office kaya ipapasok ko na. Pero siya na lang maglalagay sa mga kanya-kanyang pangalan. Sabi ko nga sa may manager ko 6:20 nga yung uwi ni anak. Pag ako pa kasi ang nag-ayos ng report, aabutin ako ng siyam-siyam makakahanap sa mga pangalan nila. Nakataldal ko nga, natapos na akong gumawa ng salad. Pagkatapos nga nun, nakaligo na nga kami dalawa ni anak at ngayon naman pagluluto ko siya ng fries para kahit paano naman habang nunood siya meron siya kinakain. Habang nagpiprito nga ako ng fries ni anak nagsahin lang din ako sa mangkok ng salad na ginawa ko dahil ito na lang din gagawin kong hapunan. Pinaglalagay ko na nga lang sa ziplock yung mga natira pang salad at ilalagay ko sa rep para hindi naman siya masirap. Pagkatapos ko nga magluto, sinabayan ko na nga rin si anak manood ng TV. Ayan, nagmo-movie marathon nga kami dalawa ngayon. Pero wag ka, nakakatakot yung pinapanood namin ni anak. Medyo mahaba na nga rin itong video namin. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat po sa inyong panonood.